ka-GP Natics, may nakarating sa aking balita ngayon, no? Kaya pala daw nag-meltdown itong si VP Sara Duterte sa dahig. Alam niyo po ba ang tunay na dahilan, mga kababayan? Pero, syempre, ipakita muna natin, ano ba yung ginawa ni VP Sara sa dahig, mga kababayan? Diba siya po ay tinanong tungkol doon sa Paksilica, tapos may nabanggit din siya pagdating po doon sa assassin. Mga kababayan, puntahan muna natin yung mga bagay na yan. At ito pa, sinasabi niya, mga kababayan, si Trillanes daw at Marcos ay tuta ng ICC. O tuta, ang ICC daw ay tuta nila Trillanes at Marcos, baliktad pala. Ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Yes! Yun yun. Because the ICC has no other case except for the case of President Rodrigo Duterte. Oh, yan yung una. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Una yan na pag may meltdown. Pero hindi pa malala, di ba? Ito yung pangalawa. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos. That is how bad. Biruin nyo, no, ang isang vice president, pag tinanong mo tungkol sa Paksilica, walang alam. Hindi niya alam yung update, mga kababayan, pagdating po sa nangyayari sa Pilipinas. Pero pag-usapang gunman, pag-usapang assassin, walang hiya, alam na alam. Diba? Kompleto si Ricardos. Alam niya kung magkano, alam niya kung sino yung kakausapin. Diba? Oh, pag may mistress daw yung husband niya, mga kababayan, sabi niya, I can hire a gunman. Diba? For 5,000 pesos. Naku po, nakakatakot si VP Sara Duterte kapag naging presidente to. Diba? Papayag ba tayo, guys, na ganito? Pero inyo, vice president pa lang siya, napagbabantaan niya ang Pangulo. Napapaikot niya, mga kababayan. Hindi ko sinasabing napapaikot niya si Pangulong Bongbong Marcos. Ibig ko sabihin, tayong mga Pilipino, napapasunod niya pa rin. Yung mga DDS, maraming umahanga kay VP Sara Duterte. Si Sara daw ang pag-asa ng Pilipinas. Pero pag ganito, mga kababayan, kaya pala nung panahon po ng EJK, napakadali lang po sa kanila ng pumatay. Diba? Napakadali lang po sa kanila ng buhay. 5,000 pesos lang pala eh. Diba? O, tingnan nyo yung dun sa Paksilica, hindi niya masabi-sabi. Diba? Ang sabi ng mga DDS ngayon, ang kanilang palusot, sarcasm lang yan ni VP Sara Duterte. Kunwari hindi niya alam. Ang totoo, hindi niya talaga alam. Wala talaga siyang idea. Bakit? Yung huling statement niya, sinabi niya, I don't wanna comment about that. Ibig sabihin, mga kababayan, wala po talaga siyang alam. Alvin, nako, balita ko. Mukhang ayaw ka na ngayon. Mukhang binaban ka na ni VP Sara Duterte sa pagtatanong sa kanya. Alvin in tourism, kasalanan mo daw to eh. Diba? Pero mga ka-GP Natics, balikan natin yung kanyang unang sinabi. Na ang ICC daw ay tuta ni Trillanes at Marcos. Ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Yes! Yun yun. Because the ICC has no other case except for the case of President Rodrigo Duterte. Okay, totoo ba yan, mga kababayan? Totoo ba yan yung sinasabi niya? Okay, so i-debunk natin, mga ka-GP Natics. Ito, nilista ko na lahat ng mga mga kaso sa ICC. Bukod kay Rodrigo Roa Duterte, narito ang ilan sa mga kilalang personalidad na may aktibong kaso, paglilitis o nakabinbing proceeding sa International Criminal Court. Naku mga DDS, baka naniniwala pa rin kayo kay Sara. Talagang engot na talaga kayo ha. Kay Benjamin Netanyahu, mga kababayan, ang kaso niya, alleged war crimes at war crimes against humanity kaugnay ng digmaan sa Gaza.
Okay? Ang status, may ICC arrest warrant, hindi pa naaresto. Si Vladimir Putin, mga kababayan, kaya nga po ang ICC ay may, di ba? Naglabas din sila ng kanila pong sariling rules na kanilang aarestuhin daw ang mga member ng ICC kapag lumapag doon sa Russia. Oh, mga kababayan, si Yoav Gallant, may kaso din ng alleged war crimes at crimes against humanity. Oh, may ICC arrest warrant, wala pang trial. Joseph Kony, kaso mga kababayan ganun din. Omar Hassan Ahmad Al-Bazir, genocide, crimes against humanity at war crimes sa Darfur. 'Di ba? May arrest warrants ngunit hindi pa naisusuko sa ICC. Saif al-Islam Gaddafi, crimes against humanity sa Libya, wanted pa rin ng ICC. Ali Muhammad Ali Abad al-Rahman, kaso ganun din, war crimes at crimes against humanity sa Darfur. Mga kababayan, Dominic Ongwen, natapos na ang paglilitis at natulan noong 2021, hindi na ongoing, ngunit isa sa pinakakilalang ICC conviction. 'Di ba? O ito pa, si Ali Kushab, Joseph Kony, mga kababayan, anong sinasabi ni BP Sara Duterte? Na ang nililitis lang daw ay nag-iisang si Rodrigo Roa Duterte. Aba, mga DDS, mag-isip-isip na kayo na talaga niloloko lang kayo ng inyong gustong maging presidente. 'Di ba? Biruin nyo kung ganito, hindi na kayo marunong mag-isip. Tapos yung sinasabi po ni BP Sara Duterte, mga kababayan, halatang halata na kayo po ay talagang mga uto-uto at talaga naman umaasa kayo sa mga bagay na hindi pwedeng mangyari. Dahil biruin nyo sinasabi nyo ngayong week na to ay makakalaya itong si Digong, Diyos mio Marimar. Kawawa naman ang mga utak ninyo. 'Di ba? Eto na sabi ni Sara Duterte. Doon sa speech ko na wala akong sinabi doon sa speech ko na lalabas sa CPRD next week. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung ganon, pero definitely wala doon sa transcript na nagsabi ako na lalabas na si PRD sa ICC or lalabas na si PRD next week. Susunod na pagpapasalamat, makikita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal natin lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi sa Sabihin mo naman kasi na inaantay nating lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi sa Pilipinas. Alam mo naman yung mga DDS mahina umintindi. 'Di ba? O di umasa sila ngayon. Mga kababayan, yung mga umamin, sabi nila, "Oy, na-misinterpret lang namin, na-misunderstood." Pero balita pa lang. Natakot na kayo. Bisit. Pero ang katotohanan yan, mga kababayan, ayon po sa balita, kung bakit daw po nagwawala at nag-meltdown itong si VP Sara Duterte. Sige nga, sino po, mga kababayan, na makakahula? Bibigyan ko ng piso. Piso lang no? Sino po ang makakahula, mga kababayan, kung bakit si Sara Duterte ay nag-meltdown? At kung ano-ano po ang kanyang pinagbabanggit tungkol po doon sa 5,000 na assassin na supposedly dapat hindi sinasabi yan ng isang vice president. 'Di ba? OMG, she's putting her father into trouble. Si Sisa Sir palagpat Ilonggo lang yan, hindi na makakalabas si Pentaman. Reggie Dari TV. Legendary pala. Legendary. Idol, di na yan nag-iisip kasi puro mga walang isip pa mga DDS. Among Paktay, pabuksan mo din ang amo mong Marcos Trillion yung ungas bayaran na vlogger, sabi ni Digna.
Paano bubuksan yun? Digna-digna. Wala nga kayong may kaso eh, di ba? O, amasa na lang kayo. Wala na. Matatapos na yung Sara Duterte ninyo. Sigurado yan. May impeach yan. Pabuksan. Ano ako, Diyos? Pabubuksan ko yung tax record? Magkaso muna kayo. Alam mo ba kung paano mabubuksan yung tax record? Alam mo ba kung paano mabubuksan ang bank record? Ito lang sabihin ko sa'yo ang mga Marcos, hindi pa pumapasok sa politika, marami ng pera. Okay? Oh, kung pabubuksan mo yung tax record niya, pa-impeach nyo muna. Kaso wala kayong makita. Anong impeachable offense ang makikita nyo? O ang maisasampa nyo kay Pangulong Marcos? Wala. Oh. Pero dito, kitang-kita na, mga kababayan, yung kabulukan ng utak ninyo, gada munggo. Ganun na nga lang yung munggo, pinalate nyo pa na parang garapata. Biruin nyo, mga kababayan, nagpapaniwala kayo dito, lalabas na si Digong Duterte na ngayong week. Hindi na kayo marunong mag-isip. Di ba? Kawawa naman kayong mga DDS. Niloloko na kayo ng harap-harapan, nagpapaniwala pa rin kayo. Oh. Huwag kayong iiyak, di ba? Pero, again, balikan natin yung tanong. Bakit kaya nag-meltdown si Sara sa dahig, mga kababayan? Ano po ang dahilan? Oh. Bayarang vlogger daw ako. Sige na! Meaning ko na, bayarang vlogger ako. Oo, binabayaran kasi ako ni YouTube, di ba? Si YouTube lang naman nagbabayad sa akin, mama, digna-digna, di ba? Parang adik-adik ka. Di ba? Si YouTube lang naman nagbabayad sa akin eh. Yung mga yan, yung uso sa inyo, bayarang vlogger, nakatanggap ng malita, di ba? Wala na ba kayong ibang sasabihin? Diyos mio, Marimar. Ang hirap nyong intindihin, mga DDS. 'Di ba yung utak nyo, wala nang ibang masabi, walang argumento, puro bayarang vlogger. Oy, itaas nyo naman yung level nyo kahit papano. 'Di ba? Wala nga kayong ebidensya, bayaran. 'Di ba? Ay, Diyos mio. Maliit pa sa munggo. Sir GP, kawawa naman ang mga DDS, umaasa lalabas ang tatay nila. Kaya nga po eh. Di ba sinabi ko, Ading Go Philippines, July 33, 2033. Oh. Magkano GP? Nako, maliit lang yung kita natin, guys. Hindi katulad sa kanila. Pero, kahit pa paano naman, ano tayo, 6 digit, di ba? 6 digit naman. Totoo, GP, ang hirap ipagpag sa mga DDS. Ang panguuto ni Lustay sa kanila, lagi sila umaasa na lalaya si Berdugong at awang-awa sila sa mga senators na pro-Lustay, masyado daw kinikipit. Ay, nako. Ayun, mga kababayan, reveal na natin. Ang totoo daw po na dahilan kung bakit itong si Sara Duterte ay nag-meltdown at kung ano-ano po ang pinagsasabi, hindi dahil siya ay hindi nakainom ng kanyang gamot. Okay? Hindi dahil sa hindi siya nakainom ng gamot. Mga kababayan, dahil po dun sa nabalitaan niya na pumayag na nga, nagbigay ng authority ang ating Pangulong Bongbong Marcos na buksan po ang kanyang tax records at ang kanyang asawa, buksan po, mga kababayan, ang mga bank records at kung ano-ano pang mga records. Kaya pala, 'di ba? Uli gagana pala ngayon si VP Sara Duterte. Kaya kung ano-ano na mga pinagsasabi, mga kababayan. Sabi ni Aliping, walang kabuluhan sa BIR, Sir JP, tama ka po. Yan po 'yon. Ayon po sa ating mga kababayan, mga kaibigan na talagang nakakakilala din kay VP Sara Duterte. Mababaw ang kaligayahan ng mga DD-shit kahit walang kwenta sinasabi ng mga idolo nila, tuwang-tuwa. Correct. Hindi na nga marunong mag-isip eh. Wala nang investigasyon. Wala nang balance of thinking. Di ba? Sino ba maraming kalapato?
Kulto na yung mga DDS, sabi ni Mochi Morales. Oh. Yun. Dahil game over na daw po. Kaya po siya ngayon na parang nagme-meltdown. Marami pa mga susunod mga ka-GP Natics dahil ngayon hindi na raw malaman ni Sara Duterte. Kaya nga may balita ako na kapag lumabas na yung mga bank records at nakita na talaga mga kababayan, ang gagawin daw nito biglang hindi na babalik sa Pilipinas. Yang dahig mga ka-GP Natics, magiging ano na lang niya yan. Kumbaga, dadaan lang daw siya dyan. Kaya hanggang ngayon hindi pa siya umuwi dahil pag lumabas na yung mga bank records, di ba lumabas na ngayon pero hindi pa pinapakita sa media. Pag yan pinakita na sa media, nandun na tayo sa article of impeachment ng ill-gotten wealth, wala na mga kababayan. Talagang tuluyan na po nabibigay si BP Sara Duterte. Oh, sa kanya mangyayari yung malicious pero delicious. Ma'am Sylvia Lazaro, hello po. Kanina ka pa nag-aantay. Yan din ang feeling ko, ating Go Philippines, kaya sinasabi pa niya 60 years old pa lang, parang bangkay na. Correct. Isa yan mga kababayan, hindi ko lang nakuha yung mga yan. Marami siya mga pinagsasabi na talagang out of line Di ba? Something off na parang, ano ba tong pinagsasabi ng BP na to? Parang irrelevant na masyado. Di ba? Sabi ni Roseller Cruz, I was in CPNB in Riyadh, KSA, when he visited KSA. Okay. Nangatog na mani ni Sara. Oy, grabe naman kayo, nangatog ang mani. Kaya galit na galit si Saraulo. Sara si Raulo na bagsak niya, sabi ni Ma'am Leticia Fernando. Parang papunta na nga doon, guys. Parang papunta, kumbaga, tama po, disorient ng utak, di ba? Ma'am Flerida Luna. Nakalimutang maglagay ng oregano sa 2 pisngi, si Inday Sayad, di na makuha sa tapal. Babayan. Kumbaga para sa akin, alam nyo, sa totoo lang, di ba? Irrelevant talaga yung kanyang mga pinagsasabi. Ad hominem. Sabi nga ni Claire Castro, ano ba yan? Wala na bang ibang sasabihin? Kasi alam nyo kaya kung bakit gano'n ang mga pinagsasabi ni BP Sara Duterte? Kasi wala na siyang panlaban kay PBBM Wala siyang ibang mapuna kay PBBM. Ang lagi lang sinasabi, bangag, adik, di ba? Ganon, mukha ng bangkay. Pero ang totoo, sino ang mukhang bangkay? Sino ngayon ang ngarag? Sino ngayon ang nagbi-meltdown? Sino ngayon kung ano-ano mga pinagsasabi? Di ba? Sila. Siya. Oh. Si Cesar Denido, hello. Tatay nilang karton ang mukhang bangkay. Tinggil ni Sisa nasa noon na, sir, forgive my French. Bastos si Lustay, sabi ni Ma'am Teresa Raza. Ano na normal na sa kanila yan, guys Kaya nga ang Pilipino, napansin nyo, nung panahon na tatay niya po ang nasa, di ba? Ang nasa Malacanang, nawala yung GMRC natin Kaya nga sabi nila mga ka-GP Natics, mayroon pa nagparating sa akin. Kaya daw si Mima naging palamura kasi naging idol niya daw si Digong. Actually may vlog si Mima na sinabi niya na kaya ako naging palamura kasi idol ko dati si Digong Dati akong DDS. Oh, tapos ngayon sinasabi nyo, palamura ako masyado. Namana ko lang naman yan sa tatay kong karton. Oo. Sabi ni Mama Edith Atinaya, GP parang malapit ang bumigay, baka hipa ng hangin. Mamayla, feeling ko kasi walang gawang magaling. Tama. 'Di ba? Wala naman talagang ginagawa 'to Ano ba naitulong nito sa Pilipinas? Biruin nyo guys, yung kanyang demeanor, yung kanyang tawag dito, yung tampo niya kay Pangulong Bongbong Marcos, napaka weak argument noon. Sabihin niya, hindi kasi ako pinayagan, yun lang naman ang hiling ko, pasakayin ako dun sa chopper, tawag dito, balikan dahil yung mga anak ko maliliit pa. Teka,
Wala bang sariling chopper ang tatay mo? Diba? Kay Kibuloy nga, nakakahiram kayo eh. Alam ko, chopper pa nga ng tatay mo yun eh. Oh. Gusto mo ikaw yung priority? Anak ng tinapa. Walang impeachment ngayon. Monday to Wednesday lang po siya. Ano bang alam niyan eh? Hindi nga nagbabasa ng dyaryo yan dahil hindi naman nakakaintindi ng Ingles, sabi ni Ma'am Ninita kay Abiab. Yan lang. Tapos abogado daw, no? Walang iya. Alright, so eto naman ang pag-usapan natin, guys. Yan.